Magandang araw sa ating lahat, man. Ito ay araw ng Huwebes, October 2, 2025, man. Wow, bare months na. Paglamig na rin dito, man. Anong temperature? 49 Fahrenheit. At ito ay 6 Celsius. What? So, alas 4 ng madaling araw. At syempre, titirahin natin to dahil iniiwasan ko yung traffic dyan sa 401. So, ikutan lang natin ng mabilis tong si Pete's tsaka yung ating trailer. And pagkatapos, aalis na tayo. So, iniwan ko nga itong ating bill of lading and ERG book dito sa aking upuan para nga kapag nagkaroon ng emergency, walang problema. I mean, alam nila pala kung ano yung emergency contact number. Dahil makikita nila yon sa bill of lading. So, kunwari natutulog tayo, merong nangyaring kababalaghan sa likod, hindi tayo nagising dahil sa sobrang lalim ng tulog. So, yung mga first responders o yung mga concerned citizens, akitin nila yung dito sa tinatapakan ko ngayon. Sisilip sila sa bintana, tapos makikita nila yung bill of lading contact number. Yun lang naman yung turo sa akin sa training. Nung nagsisimula ako sa company na to, and yun daw ang dapat na ginagawa ng mga, anong tawag dyan? Anong tawag dito? Hazmat carrier. So, dala-dala ko ang ating mahiwagang martilyo. Pang-check ng tire pressure. Okay naman. Okay ang turn signal doon. Okay, ang ating mga tire pressure, okay din ang ating fuel tank ay nakatakip. Mamaya na tayo dito sa harap. Dito pa rin ang ating Class 3 na placard, ang ating hot sticker, at ang ating, anong tawag dyan? Description. Material description. Okay naman yung mga gulong natin dyan, men. Gumagana pa rin ang mga turn signals. Nandiyan ang ating placard. Nakaselyo ang ating trailer. Sarado rin ang ating external valve, ang ating internal valve, at ito ang ating relief valve. Ayos. Kompleto pa rin ang ating mga fasteners. Masarap ang tulog ko. So, nandiyan pa rin ang ating description na elevated. Ating hot sticker, ang ating placard ay nandiyan pa rin. Tapos, ang temperature ng ating trailer ay, ano ba yan? 180 Celsius? I mean, 180 Fahrenheit. Bumaba yung temperature, ah. Dapat daw 195 Fahrenheit yun kapag i-deliver. Tatawag natin sa ating dispatch. Pero anyway, sarado yung ating tangke, okay yung mga gulong na to, tsaka nandyan yung ating placard sa harap. Secured pa rin ang ating hoses. At okay ang ating gulong dito sa harap. So mamaya itatawag ko sa aking dispatcher kung okay lang ba yung 180, tama ba? 185 Fahrenheit na i-deliver itong ating produkto na to. Kasi nakalagay sa may bill of lading, dapat daw 195 Fahrenheit yung temperature para i-deliver. May nakaprada pa nga sa likod natin, man. Ibig sabihin na puno itong en route. En route pala ang tawag sa tinulugan ko na to. Yung parang pinaka rest area or service plaza dito sa Canada. En route dito sa, anong lugar to? Trenton, Ontario. Titimplahin ko lang tong aking kape. Tapos alis na tayo, men. Natimpla ko na yung aking kape and wala namang takip. Good luck sa atin na hindi matapon to dahil sa slush. Pero anyway, cheers, men. Sarap. Wow. Pwede na tayong umalis. Nakahigop na eh. Seatbelt, syempre, men. Trailer brakes testing muna tayo. Ayos na. Brakes are working.
Uy, naunahan kita alarm, man. So, mga turn signals ay gumagana. Pwede na to, man. God bless our trip. And God bless everyone watching this video right now. Uy, hawakan pala natin yung kape. Sana hindi ko na kailangan magpa-steam. Pero kung kailangan ko man mag-steam, wala namang problema. Kasi, ano ba, maaga pa ako. Parang 10-hour drive na lang naman yung Chicago. Actually, hindi naman ako abot ng Chicago. Lagpas lang ng Gary, Indiana. Yung mismong syudad na pupuntahan ko is Harvey, Illinois. So meron kaming tank wash na malapit doon. So pwede akong mag-steam doon. Darating ako ng Harvey mga 12 noon. At ang deliver na to ay bukas pa. So okay lang, may oras pa tayong mag-steam. Pero kung sakaling sabihin nilang wag nang i-steam, edi wag nang i-steam. Yung steam po na tinatawag, yun po yung parang pauusukan lang nila yung paligid ng trailer. Ikakabit nila sa isang linya, parang tubo. Yung tubo na yon parang nakadaloy siya. Nakadaloy siya sa buong assembly ng trailer natin. Sa mga gedli, ibabaw, ilalim, ganyan. So parang takore, no? Imagine niyo po yung takore. Pero hindi ganun kainit, ah. Parang ganun lang yung logic. Pag uminit yung stainless na takore, yung tubig iinit. Parang ganun lang po yung steam. So, meron silang devices or monitor na titignan nila yung parang isa-set nila yung parameters kung gaano kainit. Madilim pa nga, papatayin ko muna yung ilaw. And ikat ko na lang to kapag nasa border na tayo, men. Gawin natin yan. Ay, stretching muna, men. So, nandito na ako sa isang rest area dito sa Sarnia. At iniikutan ko lang tong truck bago tayo tatawid para lang siguraduhin na kumpleto pa yung ating mga placards. Ito yung huling rest area bago dumating ng border. Malapit na tayo sa border, men. So, okay naman yung ating mga placards. And ready na tayong tumawid. Woo! Anong oras na ba? Mag-aalas 9 na ng umaga. At anong oras ako umalis? Alas 4. So, 5 oras din ako nag-drive, ah. Dire-diretso. Pero okay na yung ganong klaseng stretching. Ay. Medyo sumakit na yung likod ko, men. Okay na yan. Tawid na tayo, men. Mali pala yung nasabi ko. 4 hours and a half pa lang naman pala ako nagde-drive. Dahil 4:30 ako umalis doon sa my rest area. And alas 9 pa lang ngayon. So, wala pa palang 5 oras. Exaggerated ka naman, Kaloy. Pero anyway, tumawag ako sa dispatcher namin para itanong kung kailangan ko bang i-steam tong ating trailer. Ang sabi niya, ang customer gusto nila na yung produkto ay 200 Fahrenheit, yung temperature kapag i-deliver. And yung minimum na temperature ay 180 Fahrenheit. So, tinignan ko yung aking gauge. Ano na siya, nasa 185 Fahrenheit. Kahapon, 24 hours ago, nung niload nila to, mga 195 Fahrenheit yung temperature. So, overnight, bumaba siya ng 10. So, mamaya, pagdating ko sa truck stop, mga 10 minutes away na lang naman yung truck stop sa customer na pupuntahan natin. Doon ako hihinto mamayang hapon para matulog at maghintay kasi nga
Hindi ko alam kung pwedeng magtulog. Hindi ko alam kung pwedeng matulog sa customer. Kaya doon ako magpapahinga mamayang hapon. Mga ano na lang yon, 5 oras siguro. So pag hinto ko mamayang hapon, titignan ko yung temperature ng ating trailer. Kung hindi pa rin siya nagbago, kung 185 pa rin, hindi na ako magpapasteam. Pero kung bumaba siya sa 185, sabihin na natin 182, itatawag ko sa aking dispatcher para bigyan nila ako ng appointment sa isang tank wash. Malapit lang din naman sa customer yung tank wash. Doon ako magpapasteam. Pero sana hindi na bumaba yung temperature. Kasi yung steaming process, mga overnight din yung tinatagal niyan, man. So, titignan natin. Pero nandito na nga ako sa border ng Sarnia tsaka ng Port Huron, Michigan. Wala namang naging traffic. 'Di ba kapag bumabalik ako ng Canada, lagi ko nakikita yung traffic dito sa Sarnia, sobra. Pero ngayon maganda naman yung daloy ng trapiko. So, cut ulit natin to sa mismong officer na. So, ito yung kasalukuyang daloy ng trapiko sa mga trucks dito sa border. Dito lang sa may bandang mga immigration officer yung traffic. Maganda yung daloy ng traffic natin ngayon, man. Pipili lang tayo ng mabilis na officer dito. Dito na ako, man. Medyo mabilis nga dito. Tamang-tama lang tong napilahan natin, man. Uy, kawawa naman kayo. Saan kayo dadalhin? Lalaki ng baboy, oh. Grabe. Jumbo yan, men. Ewan ko kung nakikita ninyo. Sobra. Amoy baboy yan, ah. Mandamon natin yung passport natin. Lalaki ng baboy. Biglang tumagal, ah. Oo, dapat pala sinundan ko yung baboy. Yung mga baboy pala. Kasi yun yung nasa harap ko kanina eh. Ngayon nakalagpas na siya. Pero okay lang, sinuli na yung passport na itong nasa harap natin. Next na tayo. How you doing? Good, how are you, officer? Good. Where you going? I'm going to Harvey, Illinois. Anything to declare with you? Just my home-cooked meals. You all set? Thanks, officer. Have a good one. You as well. Thank you. Ayos na. Sabay-sabay naman kami nag-aalisan na itong mga to. Bait ng Indiano na yun, ah. Pinauna ako. Ito, mga mag-i-inspection tong mga to. Unahan ko lang. X-ray pa more. X-ray yata yan. Hi! Ayos na. So sa inyong lahat na nanonood ng video na to, men, welcome back sa atin lahat dito sa, saan ba to? Port Huron, Michigan, men. Hey! So hihinto ako dito sa isang truck stop. Yung pinakaunang truck stop dito sa 69. Interstate 69 po yung ibig ko sabihin. And wala lang, maghihilamos lang ako doon.
Grabe yung traffic pabalik ng Canada, men. Ano yan? Grabe. Doon pa lang sa may tulay, traffic na eh. Ano yan? Makinig nga tayo sa radyo. Haba ng traffic. Aray ko po. Grabe yan. Ano nangyayari? Wala naman ako nakitang commotion dun sa kaninang pinanggalingan natin. Siguro sobrang dami lang talagang tumatawid. Grabe. Haba ng traffic nila. Wow. Sakit niyan. Actually, naranasan ko rin yan not long ago. So, ngayon, ang tutumbukin ko ang freeway ay yung Interstate 69 nga. Tapos, papunta ng 94. Dire-diretso na yun hanggang 294. And then, nandun na tayo sa customer nun. Siguro mga 3 minutes lang tayo sa 294 and then exit na, tapos customer na. You know, sobra. Ano yan? Ba't ganyan? Hanggang dun. Grabe, parang na silang mga nakapark. Grabe, hanggang dun. 94 saka 69. Dalawang interstate yan, men. Yan ang 94. Ito ang 69. Ay. So magsasalubong kasi yung 69 tsaka 94. Grabe. Hindi umaandar oh. Hindi sila umaandar, men. Nangyayari talaga yan. At least natapos na yung traffic nila. Sakit nun, men. Sobra yun. So, tirahin muna natin tong driving and cut ko to doon sa may truck stop. Mga GPS, men. Kaya hindi ako bumibili ng GPS eh. May kamahalan din. Yun oh, nakapaghilamos na ako. Tapos, nakapag-toothbrush na rin sa wakas. Pero hindi na ako naligo kasi nga yung customer dito ay mga 300 miles na lang or 500 clicks. So mga 5 oras. Doon na lang ako maliligo. Pero kahit hindi ako naligo, bumili ako ng Seeken, men. Seeken. Parang natatanggal to ah. Init kasi. Temperature ay 185 pa rin. Ayos. Kompleto pa yung mga placards natin. Placards dyan sa harap, meron pa. Doon tayo sa kabilang Gedli. At nandun pa rin ang ating flammable placard. Tsaka yung hot sticker. So, yun na nga. Yung 5 oras na drive na yon, yun yung truck stop na hihintuan ko. Tapos yung customer mula doon, mga 10 minutes na lang ang layo. 10 minutes or 20 minutes. So, good sa tayo doon, men. Doon tayo matutulog mamayang gabi. Pero pasok muna tayo dito sa loob ng truck para mag-brunch. Dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Tapos, hindi pa ako nagtatanghalian. Anong oras na ba? Tignan ko nga. 10:41 na ng tanghali. So, eksakto itong ating pagkain for brunch. So, ang temperature pala sa labas ay kanina 56 Fahrenheit or mga 12 Celsius.
So, ano pa bang hinihintay natin, men? Mukbang time. So, kain na tayo ng bang! 2-piece chicken na merong biscuit. Tapos, syempre, meron din tayong panulak, men. So, tirahin na natin to, men. Pero, magpasalamat muna tayo sa ating poong may kapal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang ipinagkakaloob mo sa akin, sa pamilya ko. And thank you for your blessings. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bon appetit, mine. Paano ba to? Grabe, no? Almusal? Ano ba to? Anong oras na ba? 11? Ano bang unahin ko? Thigh or leg? Biscuit muna. Cheers, man. Medyo manamis-namis. Maalat na matamis. Tirahin na natin to, man. Cheers! Wow. Sarap. Namiss ko talaga yung Kanto style fried chicken sa Pilipinas, men. Yung may suka. Hmm. Init. Sarap. Ang daming breading. Sarap. Wow. Ayaw ko kainin yung mga taba-taba. Yung balat. Ayaw ko nang kumain ng balat. Sakto yung tinapay sa manok. Cheers, man. Ito lang naman yung mga guilty pleasure ng mga trucker. Yung junk food. Leg part, ito pwedeng kainin ng balat na to. Good luck naman sa cholesterol mo, Kaloy. Pero anyway, cheers, man. Wow. Wala ka ng leg. Itong ganitong balat, huwag mo nang kainin. Sarap. Ang nakakabitin pag walang balat ah. Pag hindi mo kinain yung balat. Wala na oh.
Parang kumakain ng sabaw. Ako na. Wala na ba ito? Excuse me po. Okay na. Sarap. Meron pa parang laman to. Yung likod. Parang medyo bitin. Okay na yun. Pwede na ulit mag-drive ng 5 oras. Sabay goli, konting edit, tapos log 2 men. Sana wag na akong mag-steam. Dagdag trabaho yun eh. Tinignan ko naman yung temperature ng ating trailer, 185 Fahrenheit pa rin. Mga 3 oras na yung lumipas simula nung huli ko siyang chinek. Ay, maraming salamat sa Panginoon. Oh, grabe. Cheers, man. Grabe, sobrang nabusog ako, man. Pero napaka-satisfying kapag nakakain mo yung paborito mong pagkain. Lalo na, bawal na sa'yo, no? Pero hindi naman talagang bawal. Parang kailangan mo lang bawasan ng konti. Kaya yung mga balat ng manok, hindi ko na masyadong kinakain. Pero anyway, 5 oras na drive na lang ang gagawin ko. Alas 11 na nga ng umaga ngayon. So mga alas 4, nandun na ako sa truck stop. Tapos mula doon sa truck stop, 20 minutes nga yung biyahe hanggang customer. Alas 7 ang deliver natin bukas. So malalaman natin kung kailangan ko ba itong i-steam, itong trailer na to o hindi na. Sana hindi na para dire-diretso na tayong magpahinga sa truck stop. Pero ganun pa man, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw ng Huwebes na to, October 2, 2025. Mag-iingat ka palagi, men, and tuloy natin to, Kasbu. Peace!